Si Light ay isang masayahing teenager na laging nangangarap na maging isang matagumpay na manlalakbay, upang mabigyan niya ang kanyang pamilya ng marangyang pamumuhay. Upang makamit ang kanyang layunin, iniwan niya ang kanyang maliit na nayon at nagtungo sa lungsod upang magrehistro bilang isang adventurer. Pero hindi madali ang mga bagay para sa kanya. Sa mundong ito, ang Diyosa ay lumikha ng 9 na lahi, at ang mga tao ay itinuturing na pinakamababa sa kanila. Bilang resulta, sila ay laging nakakaranas ng rasismo, at naranasan ni Light iyon sa sandaling tumapak siya sa lungsod. Magalang siyang sinabihan ng isang adventurer na kalahating hayop na umalis sa daan, at si Light ay humingi na lang ng paumanhin, kahit hindi naman talaga niya hinaharangan ang daan. Anyway, kapag nakarating siya sa guild, nagparehistro siya bilang adventurer, at sinabi sa kanya ng receptionist na ang mga bagong dating na tulad niya ay makakatanggap muna ng F-rank. Tinanong niya kung may regalo siya na makakatulong sa kanyang pagtatasa, at sabik na sumagot si Light. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang kapangyarihan ay tinatawag na unlimited gotcha, at halos makakuha siya ng mga bagay mula sa kanyang puwit dahil hindi sapat ang paliwanag. Nagpasya si Light na magpakita at tinawag ang kanyang gotcha device, na agad niyang inaktibo. Ang gotcha ay naglabas ng tinidor na card, at habang inilalabas ni Light ang card, isang tinidor ang nagiging materyal sa mesa. Gayunpaman, baluktot na baluktot ang tinidor, at nagpanik si Light. Sinabi niya sa resepsyonista na mas maganda ang karaniwang kinalalabasan, at agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan ng ilang beses, ngunit pareho pa rin ang resulta. Kumuha siya ng bulok na mansanas at amag na tinapay, na nagpakumbinsi sa resepsyonista na ang talunang ito ay walang karapatan kundi F-rank. Malugod itong tinanggap ni Light, at pagkatapos ay tinanong siya kung may mga trabaho bang maaari niyang gawin kaagad. Itinuro ng resepsyonista sa kanya ang bulletin board, kung saan nakapaskil ang lahat ng madaling trabaho, pero kinabahan si Light nang makita lang iyon. Napagtanto ng resepsyonista na si Light ay hindi marunong bumasa at sumulat bukod pa sa pagiging talunan, ngunit hindi na nakakagulat ang bahaging iyon dahil mababa ang antas ng pagbasa at sumulat ng mga tao. Sinabi niya sa kanya na kaya niyang gawin ang mga pangunahing bagay tulad ng pagdadala ng mga bato at pagtitipon ng kahoy, ngunit mas mababa ang bayad dito kaysa sa ibang trabaho. Tinanggap iyon ni Light, at pagkatapos ng isang araw na pagtatrabaho ng husto, nagawa niyang makakuha ng sapat na pera para umupa ng kwarto. Kailangan pa rin niyang umasa sa kanyang gotcha skill para sa pagkain, pero tiwala siyang kakayanin niya ito. Gayunpaman, may ibang plano ang isang grupo ng mga beastmen para sa kanya, at sinasadya nilang hamarang sa kanyang daan para mabangga niya sila. Agad na nagsimulang sumigaw ang kanilang pinuno kay Light dahil sa pagbangga sa kanya at pagdumi ng kanyang damit. Bago kunin ang kanyang pitaka, nagpanik si Light, humihiling na ibalik ang pera dahil wala siyang matutuluyan kung hindi, ngunit basta na lang siyang sinuntok ng lalaking lobo, sinasabing kailangan niyang magbayad para sa kanyang labada. Iniwan ng mga beastmen si Light na nakahandusay sa isang lusek ng putik, at lahat ng dumaraan ay nagsasabi sa kanya na matulog sa maruming mga squatter kasama ang iba pang mga tao. Parang wala ng pag-asa si Light sa puntong ito, pero biglang may nag-abot ng kamay para tulungan siya. Kusa niyang hinawakan ang kamay ng magandang diwata sa harap niya, pero napagtanto niya isang segundo lang ang lumipas na puno ng putik ang sarili niyang kamay. Bumalik si Light, humihingi ng paumanhin sa diwata dahil nadumihan ang kamay nito, ngunit sinabi nito sa kanya na ayos lang. Sinigurado niya sa kanya na hindi niya ito sasaktan, pero hindi siya makapaniwala dahil sa mga taon ng rasismo at diskriminasyon. Upang patunayan ang kanyang punto, biglang lumuhad ang babaeng elf at niyakap siya, at natulala si Light. Kahit pinagtatawanan ng mga tao sa daan ang diwata dahil sa pagbaba niya para sa kapakanan ng isang tao, tinulungan pa rin niya si Light na makatayo. Sa likod ng duwende, may isang grupo na may mga taong mula sa iba't ibang lahi, at nagpakilala silang miyembro ng partido na tinatawag na Concord of Tribes. Ipinaliwanag nila na sila ay isang grupo na binuo na may isang miyembro mula sa bawat nilikhang uri ng Diyosa, at kulang sila ng isang tao. Unang nagpakilala ang halimaw na si Garo, sinundan ng babaeng elf na si Sasha, na nagkwento kay Light tungkol sa iba pa nilang miyembro. Mayroong Drago the Dragonaut, ang demonyong si Diablo, ang Oni Ibera, ang madilim na elf na si Sion, ang dwarf na si Nano, at ang centaur na nagngangalang Santor. Sabi ni Garo, naghahanap lang sila ng tao para makumplito ang kanilang grupo,
Tapos sinabi ni Sayo na ginawa nila ang grupong ito para wakasan ang rasismo at lumikha ng mundo kung saan pantay-pantay ang pagtrato sa lahat. Hindi makapaniwala si Light siya sobrang ganda nito, pero hindi niya mapalampas ang napakagandang tila party na ito, at malugod siyang sumali sa Concord of Tribes. Hindi nagtagal, nagsimula silang maglakbay, at si Light ang pinakamahinang miyembro ng kanilang grupo. Kailangan siyang iligtas mula sa mga halimaw ni Drago at Sasha, na nagsabi sa kanya na maging mas maingat dahil isang suntok lang mula sa mga halimaw ay papatay sa kanya. Humihingi ng paumanhin si Light sa kanyang pagiging pabaya, ngunit sinimulan siyang suriin ni Sasha para sa mga pinsala habang sinasabihan siyang manatili sa likod nila sa lahat ng oras. Nagsimulang asarin ng iba pang miyembro ng grupo si Sasha dahil sa pagiging low-key obsessed niya kay Light at malaki ang pagmamalasakit niya rito, at namula siya habang ipinapaliwanag na miyembro lang ng grupo ang tingin niya rito. Pakiramdam ni Light ay walang silbi dahil wala siyang magawa maliban sa pagdadala ng bagahe, ngunit sinabi ni Drago sa kanya na masarap siyang magluto ng tsaa, at sapat na iyon para sa kanya. Talagang natutuwa si Light na marinig ito, at masaya niyang sinundan ang koponan papasok sa mas malalim na bahagi ng piitan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang bukas na espasyo na may iisang pasukan at labasan lamang, at nagtinginan ang mga miyembro ng grupo bago nagpasya na ito ang perpektong lugar para sa kanilang plano. Hindi alam kung ano ang plano, nagsimulang maghanda si Light para magluto ng tsaa para sa lahat ng lumapit sa kanya si Drago at sinabihang siya ay tinatanggal sa partido. Hindi man lang maproseso ni Light ang pahayag na iyon at nagtanong kung ano ba ang ginawa niya para mapalayas sa party, at sinabi sa kanya ng Beastman na si Gero na siya ay tinatanggal sa trabaho dahil wala siyang ginagawa. Lahat ay nagsasabi kay Light kung gaano siya kawalang silbi at bobo, at kahit si Sasha ay nagpapakita ng pagkadismaya sa kanya. Ang natitirang bahagi ng grupo ay nagsimulang maghagis ng mga insulto kay Light at sa lahi ng tao. Sa tingin ni Light, parang kalokohan lang ito, pero sinabi nila sa kanya na walang oras ang sinuman para magbiro sa isang walang kwentang basura na katulad niya. Tinanong niya kung bakit ang bait-bait nila sa kanya hanggang ngayon kung ganon, at sumagot sila na nagpapanggap lang sila. Sinabi ni Drago sa kanya na napansin ng kanilang mga nakatataas ang kanyang regalo, ang walang limitasyong gotcha, at naisip nilang maaari siyang maging maestro. Kaya naman inutusan nila ang Concord of Tribes na bantayan sila ng malapit, ngunit nang matuklasan nilang walang silbi ang regalo ni Light at hindi siya maaaring maging maestro, binigyan nila ng senyales na alisin siya. Si Sasha ang pinakagan ang pakiramdam na hindi na nila kailangang panatilihin si Light sa kanilang paligid, dahil kung maestro talaga siya, kailangan niya itong pakasalan, at ang kaisipang iyon pa lang ay nakakakilabot na sa kanya. Hindi maintindihan ni Light kung ano ang kahulugan ng salitang maestro, pero sinabi ni Drago na sapat na ang sinabi nila sa kanya, at kailangan na nilang tapusin siya bago pa dumating ang iba pang mga manlalakbay dito. Agad na ginaya ni Garo si Wolverine at hinugot ang kanyang mga metal na kuko, gamit ang mga ito upang hiwain ang mukha ni Light. Ngayon lang napagtanto ni Light na talagang nasa malalim na siya sa gulo, at walang paraan para malutas ang problemang ito. Sa kanyang desperasyon, tumatakbo siya ng mabilis hanggat makakaya niya, at tinawanan siya ng mga rasistang bastardo, sinasabing hindi nila siya hahayaang makatakas. Binaril ni Sasha ng pana ang kanyang binti, at habang bumagsak sa lupa si Light at nagsimulang sumigaw, sinabi ng mga rasistang elf na ang pagdinig sa mga sigaw ng tao ay parang musika sa kanilang pandinig. Nagpa siya si Garo na pahiyawin pa si Light at sinimulan siyang atakehin, ngunit sinabi ni Drago na tumigil siya dahil kailangan nilang gawing parang namatay ang tao dahil sa pag-atake ng halimaw. Sinusunod ni Garo ang kanyang mga utos at naghahanda na tapusin siya, ngunit gumagapang si Light pasulong, desperadong kumakapit sa kanyang buhay. Biglang nagliwanag ang lupa sa ilalim niya at napagtanto ni Light na nasa gitna siya ng isang bilog ng teleportasyon. Napansin din ito ni Drago at inutusan si Garo na tapusin siya ng mabilis, ngunit bago pa man niya maabot si Light, gumana ang bilog ng teleportasyon at inilayo siya. Gayunpaman, hindi gaanong gumaganda ang sitwasyon para kay Light kahit pa nailigtas siya mula sa mga traidor na naninira sa likod. Ang teleportation trap ay nagdadala sa kanya sa isang random na lokasyon sa piitan, at alam niya na sa sandaling makita siya ng isang halimaw, patay na siya. Nagsisimula siyang maalala ang kanyang pamilya habang nagtataka kung ano ang ginawa niya para pagtaksilan.
Iniisip niya kung gaano kabait ang pagtrato sa kanya ng lahat bago sila nagdesisyong traidorin siya. Nauunawaan na niya ngayon na ang kanilang mabait na pag-uugali ay gawa-gawa lamang para lubos siyang maniwala sa kanila, at ipinakita nila ang kanilang tunay na kulay sa huli. Talagang galit na galit siya at ginagamit ang kanyang galit upang maging dahilan para mabuhay. Bumangon siya, sumusumpa na maghihiganti siya sa mga bastardo na iyon at pupunitin niya ang mga ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Well, bago pa siya makapagbitiw ng mas maraming mura sa kanila, narinig ni Light ang isang mababang ungol mula sa likuran niya, at paglingon niya, nakita niya ang isang level 1000 na halimaw na nakatingin sa kanya. Nagulat siya nang makita ang halimaw dahil parang kinuha ito sa isang kwentong bayan. Napagtanto ni Light na na-teleport siya sa pinakamababang palapag ng piitan, at mas malaki ang tsansa ni Loki na makaligtas kaysa sa halimaw na ito. Habang nagtataka siya kung paano pa niya malalabanan ang halimaw, naglalakbay ang kanyang isipan sa kanyang regalo na Ultimate Gotcha, at nagpasya siyang subukan ang kanyang kapalaran. Sinimulan niyang paulit-ulit na pindutin ang button ng Gotcha, at pagkatapos ay biglang nagbago ang kanyang ordinaryong regalo at naging isang bagay na lampas sa kanyang pinakamalawak na imahinasyon. Isang higanteng bilog ng mahika ang lumitaw sa ilalim niya at nagsimulang mag-power up ang Gotcha device. Hindi nakakaintindi si Light ng anuman, ngunit habang sinasalakay siya ng halimaw, natapos ang Gotcha roll. Isang katulong na may antas 70,999 ang lumabas mula rito at winasak ang halimaw sa isang iglap. Tapos na ang lahat bago pa man makakurap si Liwanag, at pagkatapos ay nagsimulang maglakad patungo sa kanya ang katulong na nag-aani ng aura. Lumuhad siya sa harap niya at agad na pinagaling ang mga sugat nito, sinasabing hindi niya kayang makitang nasusugatan ang makinis na balat nito, kaya pinagaling niya ito nang hindi humihingi ng pahintulot. Hindi makapaniwala si Light na maayos na siya ngayon at pagkatapos ay tinanong siya ng katulong kung ano ang kanyang pangalan. Ipinakilala niya ang sarili bilang Liwanag, at tuwang-tuwa ang katulong nang malaman ang pangalan niya. Nangangako siya sa kodigo ng karangalan ng katulong, sumusumpa na maglilingkod sa kanya hanggang kamatayan. Sinabi sa kanya ni Light na okay lang ang lahat, pero dapat muna siyang magpakilala. Ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang si May, ang walang tigil na naghahanap na katulong, at sinabi kay Light na nagmula siya sa isang napakabihirang card sa kanyang walang limitasyong gotcha. Well, ayaw maniwala ni Light na isang level 90,999 na katulong ang lalabas sa walang kwentang regalo niya, pero humingi ng pahintulot si May na gamitin ang kanyang appraisal skill sa regalo niya para basahin ang mas maliliit na detalye. Agad siyang pinayagan nito at ginamit ni May ang kanyang Sharingan para malaman na ang kanyang kakayahan ay nakatago sa ilalim ng napakalakas na pagtatago, at kahit sinong nasa ibaba ng kanyang antas ay hindi man lang makikita ang mga ito. Sinabi niya kay Light na ang kanyang pinakamalaking gotcha ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa iniisip niya. Ang mga barhang ilalabas nito ay lubos na nakadepende sa densidad ng mana sa kanyang kinaroroonan, at sa paglipas ng panahon, may isa pang klase ng pambihira na higit pa sa super ultra rarity ni May. Ipinaliwanag ni May na talagang mahina ang densidad ng mana sa ibabaw, pero sa kalaliman ng piitan, puno ng mana ang hangin, na nagbigay daan para mahaylan niya ito. Pinupuri niya ang katapangan ni Light sa pagpunta sa pinakamalalim na bahagi ng piitan ng mag-isa upang ilabas ang buong potensyal ng kanyang regalo, at sinabi niya sa kanya na siya ay isang talunan na hindi man lang makalapit sa piitan ng mag-isa. Nagsimula siyang umiyak habang sinasabi sa kanya kung paano siya Tin Raider ng kanyang grupo sa piitan. Nagsimula siyang magreklamo at magmura tungkol sa kung paano nila ipinangako na gusto nilang lumikha ng isang mundong malaya sa diskriminasyon para lang siyang linlangan, at pagkatapos ay sumumpo siyang maghihiganti sa kanila. Biglang niyakap siya ni May, sinasabing hindi niya maintindihan ang pinagdaanan niya, pero gagawin niya ang anumang gusto nito at hindi naman mahihirapan siyang wasakin ang mga bastos na nanakit sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Light sa kanya na hindi niya ito magagawa, at hindi dahil mabait siya. Gusto lang niyang makapaghiganti gamit ang sarili niyang mga kamay, pero hindi pa posible ngayon dahil masyado siyang mahina. Sinasabi niya na pagdururusahin niya silang lahat bago patayin, at muling lumuluhod si May sa harap niya, sinasabing kung gusto niyang lumakas para makapaghiganti, tutulungan niya ito. Sinabi niya sa kanya na naniniwala siya sa kanyang potensyal, at si Light ay nagpasalamat lamang sa kanya.
Gayunpaman, hindi siya nasiyahan sa isang makapangyarihang kontrabida lamang sa kanyang harem at nagpasya na gamitin palalo ang kapaligirang mayaman sa mana ng piitan. Muli niyang ginamit ang kanyang walang limitasyong gotcha, nag-summon ng mas maraming high-class na katulong upang makabuo ng isang kaharian na magsisilbing base para sa kanyang malaking paghihiganti. 3 taon na ang lumipas mula sa mapalad na araw na iyon, at ngayon si Light ay naghahari sa daan-daang katulong sa loob ng isang palasyo na ginawa niya para sa kanyang sarili. Laging nasa tabi niya si Mei, gaya ng ipinangako niya noong araw na nakilala niya ito. Tila lubos na nahuhumaling sa kanya ang lahat ng katulong habang pinapalakas nila ang loob niya, masaya na mapansin niya, samantalang sinasabihan naman ni Mei ang lahat na magpakabait. Lumabas siya ng kastilyo at nagsimulang maglakad patungo sa lokal na palengke kung saan lahat ay nakakakilala sa kanya. Isang nagtitinda ang tumawag sa kanya sa kanyang lugar para mag-almusal, habang ang iba naman ay nagkwento sa kanya tungkol sa kakulangan ng mga merienda sa bansa. Nangako si Light na aayusin niya agad ang problema, habang sinabi naman ni Mei na huwag siyang mag-alala sa maliliit na gawain dahil sisiguraduhin niyang maayos ang problema sa logistics sa lalong madaling panahon. Napagtanto ni Light na kailangan niyang gumawa ng bagong sistema para sa paghawak ng logistic dahil dumami ng ilang beses lipas ang nakalipas na 3 taon ang populasyon ng lugar na ito. Tinanong niya si Mei kung nasaan ang natitirang bahagi ng kanyang mga maalamat na summon, at sumagot si Mei na abala si Yuki the Beast Tamer sa paggawa ng mga mapa ng lugar malapit sa mga piitan, at naghahanap sa mga kagubatan ng anumang gulo. Naisip ni Light ang lahat ng mga halimaw na gumagala sa mga kagubatan, ngunit alam niyang hindi sila magiging problema sa isang henyong tagapag-alaga ng hayop na tulad niya. Nagpatuloy si Mei sa pagsasabing abala si Ellie the Mage sa paglikha ng espesyal na mahika na naaayon sa kanyang dakilang plano. Nagtataka si Light kung kakayanin ni Ellie ito, dahil napakaraming komplikasyon sa mga salam angkang hiniling niyang gawin. Nagtatanong si Light kay Nas, ang Vampire Knight, na mahusay sa malapitang labanan, pero medyo bobo sa ibang aspeto. May replies that she gave her the job to patrol the castle grounds, as that would keep her from using her empty brain and getting herself into any sort of trouble. Hindi naman siya pinapansin ni Light dahil ginagawa niyang mas kawili-wili ang mga bagay sa paligid ng kastilyo. Hindi nagtagal, bumalik sila sa kastilyo, kung saan tinawag si Light ni Jack, ang huli sa 4 niyang maalamat na summons, na nagtanong kung handa na si Light para sa ilang pagsasanay. Mukhang medyo inis si Mei at sinabi niya kay Jack na dapat niyang tawagin si Light sa tamang panghalip nito, na Master. Pero si Jack ay isang tunay na sigma na hindi naniniwala sa feministang kalokohang ito, kaya lubos niya itong binabalewala. Sinabi ni Light kay Mei na okay lang dahil itinuturing niya si Jack na nakatatandang kapatid, at sinabi niya kay Mei na sa tingin niya ay pupunta na siya sa training session niya kasama si Jack. Sa loob ng training ground, naghahanda silang dalawa para sa sparring nang biglang sumugod si Light patungo sa kanyang summon, sinuntok ito ng diretso sa kanyang washboard abs, at itinulak pabalik gamit ang kanyang nakakagulat na lakas. Mukhang natutuwa si Jack sa kapangyarihan ni Light, sinasabing anumang normal na manlalakbay ay namatay na kung nasuntok siya ng ganoon, pero kaya niya dahil parang tangke siya at kayang sumipsip ng napakaraming pinsala. Muli silang nagkita sa gitna ng palaruan, nagbanggaan ang kanilang mga suntok bago sila umatras. Sinundan ito ni Light ng sunod-sunod na atake, na iniiwasan ni Jack. Samantala, si Nas ay patuloy pa ring nagpapatrolya sa mga pasilyo, nagtatalbog ang kanyang walang laman na maliit na ulo, nang siya ay batiin ng ilan sa iba pang mga katulong, na nagsimulang magpakatamos sa kanya, sinasabing ligtas silang lahat dahil palaging naroon si Nas na nagpapatrolya, at sinisiguradong walang panganib na nagtatago sa paligid. Natuwa ng husto si Nas, na siyang gusto ng mga katulong dahil nagpasya silang paglaruan siya. Iminungkahi nila na pumunta siya at tiyakin na ligtas ang silid ni Light at walang nangyayaring masama doon. Sa tingin ni Nas ay napakagandang ideya nito at nagtungo siya sa silid tulugan, ngunit nang subukan niyang buksan ito, lumabas si Mei mula sa loob. Tinanong ni Nas kay Mei kung ano ang ginagawa niya sa loob ng kwarto ni Light dahil tiyak na wala ito sa training sa oras na ito. Biglang namumula si Mei, sinasabing sinusubukan niyang linisin ang kwarto habang wala siya. Sinabi ni Nas sa kanya na kailangan niyang suriin ang kwarto para sa anumang panganib, ngunit bago pa man siya mapagsabihan ni Mei, pumasok na si Nas sa kwarto at napansin niyang magulo ang kama.
Walang isip niyang sinasabi na parang may nag-sniff ng mga unan at nagpagulong-gulong sa kama, at tinanong si May kung sinadya ba niyang gawing ganito ang itsura. Nagpasya si May na gamitin ang kanyang dumb brain para sa kanyang kapakinabangan at buong kumpiyansang sinabi na ito ang kanyang espesyal na paraan ng pag-aayos ng kama. Namangha si Naz dito at tinanong kung matututunan din niya kung paano gawin iyon, ngunit tumanggi si May. Sinasabing ito ay isang espesyal na lihim ng kalakalan na hindi pa niya maaaring ibunyag. Sa pag-alala ni Naz, naalala niya na gusto ng mga katulong na ibigay niya kay May ang kanilang mensahe, kaya kinuha niya ang isang pergamino at ibinigay kay May, na napagtanto na naghihimagsik ang ibang katulong laban sa kanya dahil sa pag-angkin niya sa silid ni Light at hindi kailanman pinapayagang linisin nito ang mga katulong. Sinabi ni May kay Naz na huwag mag-alala dahil siya na mismo ang bahala sa mga katulong, at binigyan pa niya si Naz ng kaunting barya para manahimik ito, na masaya niyang tinanggap at umalis. Agad siyang pumunta sa palengke at sinimulang tingnan ang lahat ng pagkaing mabibili niya sa pera, pero sa huli ay nagpasya siyang subukan ang malambot na pancake kasama ang sariwang gatas. Sa pagkasabi niyon, masaya siyang muling naglakad pabalik sa kastilyo kung saan nakita niya si Yuki na nakaupo sa tuktok ng isang balkonahe. Tinanong niya si Yuki kung tapos na ba ang kanyang trabaho sa loob ng kagubatan, at pagod na sa mga kalokohan ni Naz. Ipinapakita niya sa kanya na nagawa na niya ang mapang gusto ni May at bumalik na siya para ihatid ito. Binati siya ni Naz at bumalik sa kanyang tungkulin sa pagpapatrolya bago pumasok sa silid ng trono. Pagkapasok sa lugar na hindi kaaya-aya, nagsimula siyang sumigaw ng malakas dahil walang sinuman sa paligid para pigilan siya. Pagkatapos noon, tumalon siya sa trono mismo at nagsimulang makipaglaro rito nang aksidenteng mabasag ang isa sa mga pakpak ng estatwa ng anghel. Takot kay Mayo, agad niya itong ibinalik ng walang kaayusan at tumakbo ng walang patutunguhan palabas ng silid-luklukan. Sa loob ng training ground, patuloy na naglalaban sina Light at Jack nang imungkahi ni Jack na tapusin na nila ang araw at magtungo sa paliguan. Hindi nagtagal ay nagtungo sila sa banyo at nang makapasok sa higanteng bathtub, pinuri ni Jack si Light dahil sa mabilis na pagkatuto niya sa lahat ng kasanayan, sinasabing malakas siya at madali lang para sa kanya ang karamihan sa mga nilalang sa mga piitan, na nangangahulugang kakaunti lang ang makakalaban sa kanya sa ibabaw, ngunit binalaan siya na mayroon pa ring mga gustong tuluyang wasakin siya sa unang pagkakataong makukuha nila. Nagiging seryoso si Light habang iniisip ang pagtataksil na kinaharap niya 3 taon na ang nakalipas, habang sinasabi niyang hindi siya titigil hanggang hindi siya makaganti. Sa silid ni May noong Mayo, tinawag niya ang 4 na maguguluhang katulong at tinanong kung ano ang problema nila habang binabasa niya sa kanila ang kanilang sulat. Nang nasa harap na mismo ni May, natahimik ang 4 na katulong dahil hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Humihingi sila ng paumanhin sa kanya, sinasabing ganoon lang talaga sila magpakita ng suporta dahil alam nilang sobrang nagtatrabaho si May. Sinabi ni May sa kanila na huwag mag-alala tungkol sa kanyang trabaho at mag-focus sa sarili nilang gawain. Tinanggihan niya ang kanilang kahilingan na linisin ang silid ni Light at sa halip ay pinarusahan sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng utos na linisin ang pasilyo na patungo sa silid ng trono gamit ang kamay. Nagulat ang mga katulong dito, sinasabing masyadong mahaba ang pasilyo, ngunit sinabi ni May sa kanila na magpatuloy, dahil mapapanatili silang abala habang wala siya kasama si Light sa isang misyon. Nang makabalik sa labas, nakadikit si Naz sa bintana ng isang tindahan, tinitingnan ang isang guwantes na nais niyang bilhin, ngunit wala siyang pera para gawin iyon. Habang nasa doon, nagkasalubong sila ni Ellie na nagtanong kung ano ang tinitingnan ni Naz. Itinuro ni Naz ang gauntlet bago tinanong si Ellie kung bakit maaga siyang bumalik, dahil dapat ay hindi niya pinapansin ang bagong konstruksyon na nangyayari. Sumagot si Ellie na maayos ang pagpapatayo kaya nagpasya siyang mag-sneak in para magpahinga. Hindi nagtagal, nag-away sila kung sino ang mas malapit kay Light at kung sino ang mas mahalaga, habang sinasabi ni Ellie kay Naz na siya ay direktang kasangkot sa plano ng paghihiganti na ginagawa ni Light, hindi katulad niya. Sinabi rin ni Ellie na nagkaroon siya kamakailan ng magandang gabi kung saan nakipagbahagi siya ng isang tasa ng tsaa kay Light, nag-usap sila tungkol sa kanilang pag-unlad, at sinabi niya na sa susunod nilang pagkikita, mag-aayos siya ng pribadong hapunan. Sinasabi ni Naz na kahit siya ay gustong makipagkape sa Master, bago niya sinabi kay Ellie na tapos na siya sa close quarters combat, kaya kung sakaling kailangan niya ng tulong, pwede siyang maghanap sa kanya.
Umiti si Ellie at sinabi sa kanya na tiyak na makukuha niya iyon balang araw, at sa pagtatapos niyon ay bumalik si Nas sa kanyang walang isip na tungkulin. Pabalik sa kastilyo, abala ang apat na katulong sa pagpaplano laban kay May. Sinasabing si May ay hindi mas mabuti kaysa sa galit na maliit na lalaking may bigot mula sa Germany, at nagtataka kung dapat ba silang magtaksil sa kanya at isumbong siya kay Light. Pero nagbago ang isip nila dahil walang gustong magdusa sa galit niya. Isa sa kanila ang nakatanto na mahal ni Light si May dahil siya ang unang nilalang na kanyang ipinatawag, habang sinabi naman ng may buhok na kulay ube na 2 buwan pa bago tuluyang nakapagpatawag si Light, na nangangahulugang magkasama silang mag-isa sa mga piitan sa loob ng 2 buong buwan. Napaka-selos nila at nagsimulang gamulong sa sahig at gumawa ng kakaibang bagay dahil sa selos, bago nagpa siya na gumawa ng voodoo magic habang nakaupo sa mesa at sinasabing, "Mamatay ka," para mawala si May sa eksena. Sa kasamaang palad para sa kanila, narinig ni May ang lahat ng ito at pumasok sa kanilang kwarto, muling kinorner sila. Agad-agad nagsimulang humingi ng paumanhin ang mga katulong, sinasabing medyo nagseselos lang silang lahat at hindi naman nila sinasadya ang anumang sinabi nila. Sinabi ni May sa kanila na tigilan ang pagpapantasya tungkol sa kakaibang bagay dahil sa mga buwan sa pagitan ng pagtawag sa kanya at pagtawag kay Yuki. Abala si Light sa pag-aaral ng lahat ng posibleng malaman tungkol sa mahika at pagsasanay sa lahat ng posibleng martial art na masubukan niya, kaya wala silang oras para gawin ang iba. Medyo nakagani yun sa mga katulong, habang sinasabi naman ni May na bumalik siya rito dahil naramdaman niyang naging masyadong mahigpit siya sa mga katulong, pero ngayon napagtanto niyang tila hindi naman pala. Kaya sinabi niya sa kanila na linisin din ang silid ng trono, dahil may sapat silang oras para magsanay ng voodoo magic, na lubos na nasa awa ni May. Wala nang pagpipilian ang mga katulong kundi sundin ang kanyang mga utos habang nililinas din nila ang buong silid luklukan. Nagpasya silang manahimik sa pagkakataong ito upang maiwasan ang karagdagang gulo. Pero habang nagpupunas ng alikabok sa trono, nagawa ng berde buhok na tanga na matamba ang piraso ng pakpak ng anghel na nabasag ni Nas. Ang piraso ay nahulog sa sahig at nagulat ang mga katulong sa pag-aakalang sila ang may kasalanan at nagtataka kung ano ang gagawin sa kanila ni May. Kinabukasan, pumasok si Light sa piitan para lang makita na naghihintay na sa kanya sina Nas, Ellie, at Yuki. Binati niya sila ng magandang umaga habang nagsisimula ng magtalo sina Nas at Ellie. Biglang may lumabas na halimaw mula sa anino at biglang natigilan si Light nang mapagtanto niyang hellhound ito. Alam niyang mas malakas siya kaysa dati, pero ang trauma mula sa araw na iyon ay patuloy pa ring bumabagabag sa kanya dahil natutuyo ang kanyang dugo tuwing nakikita niya ang halimaw. Ang kanyang partido naman ay walang takot, dahil lahat sila ay nagagalit sa katotohanang napag-alitan ng hellhound si Light. Naghanda si Nas para putulin ito sa maliliit na piraso, habang humihingi ng pahintulot si Ellie na lipulin ang buong uri ng mga hellhound mula sa mundong ito. At nagtataka si Yuki kung paano niya mahahanap ang impyerno at maitutulak ang halimaw na ito ng direkta sa pinakamalalim na hukay. Ang kanilang aura pa lang ay nagpapabalik sa halimaw na umiiyak habang natatanto nito kung gaano ito kalaban. Gayunpaman, pinapakalma ni Light ang kanyang grupo, habang nakakabawi siya ng sarili at dahan-daang lumalapit sa halimaw. Binigyan niya ito ng tapik, alam niyang kahit biro lang ang kanyang utos, ang kanyang maalamat na pagtawag ay talagang magwawalis sa buong lahi mula sa mundo. Pagkatapos ay humarap siya sa kanila, sinasabing kailangan nilang umakyat sa ibabaw dahil sisimulan na nila ngayon ang kanilang plano ng paghihiganti. Nang makabalik sa ibabaw, yumukod ang mga nilalang na parang hayop sa nilalang na may balahibo na bahagi ng grupong nagkanulo kay Light at iniwang patay. Tila naging lokal na sikat siya dahil literal na nagmamakaawa ang mga tao na makipag-date siya sa kanilang mga kapatid. Naglalakad siya kasama ang kanyang mga kasama na parang ganap na boss nang mapansin niya ang isang batang tao na naghahanap sa basura para makahanap ng anumang makakain. Malaking rasiste naman ang may balahibo at walang dahilan ay nagpa siyang itapo ng bata, sinabihang tumakbo at huwag nang magpakita muli sa lugar na ito kung mahal niya ang kanyang buhay. Ang iba pang mga nilalang na parang hayop ay nagpalakpakan para sa kanya na parang mga tanga, ngunit nawala ang tunog nang pumasok siya sa taberna. Pinili niya ang pinakamagandang upuan at sinabihan ang kanyang mga crony na umorder ng kahit anong gusto nila dahil malaki ang kinita niya na kailangan niyang gastusin bago siya salakayin ng IRS.
Habang nagugutom ang mga tao sa labas, ang mga furries na ito ay nakakakuha ng mga tusok-tusok na karne na puno sa malaking tray. Pinupuri siya ng lahat dahil naging idolo siya ng lahat ng mga hayop, kahit na siya mismo ay ipinanganak sa mga kanal at umangat mula sa mga squatter hanggang sa maging pinuno na nais sundan ng lahat. Sinabi niya sa kanila ng walang kahihiyan na hindi madaling maging katulad niya. Dahil bihasa na siya sa sining ng panghihikayat at dahil likas na tagasunod ang mga hayop, kailangan lang niyang gamitin ng maayos iyon at mabubuhay na siyang parang hari. Sinasabi niya na ang pinakamahalagang bahagi ay ang pag-uri-uriin ng mga trabaho at magpasya kung alin ang kumikita at kung alin ang nangangailangan ng maraming pagsisikap para sa kaunting pera at kapangyarihan. Isa sa mga tanggang furries ang nagtanong sa kanya kung kumita ba ang trabahong ginawa niya 3 taon na ang nakalipas kasama ang Concord of 12 Party. Sinaway siya ng isa pang may balahibong nilalang dahil sa pagtatanong at sinabi ng lobong hayop sa kanila na sa kasamaang palad, ang samahang umupo sa kanila ay pinasumpa silang maging lihim kaya hindi talaga nila maibubunyag ang anumang impormasyon tungkol doon. Naaalala niya kung paano iyon ang pinakamadali at pinakamagandang trabaho na tinanggap niya kailanman, dahil ang kailangan lang niyang gawin ay patayin ang isang walang silbi at walang kwentang bata, at ngayon ay mayaman at sikat na siya. Gayunpaman, nag-aalala siya na hindi niya kailanman nalaman kung saan patungo ang portal, ngunit hindi niya iniisip na may kahit kaunting pagkakataon na nakaligtas si Light dito. Nagtataka siya kung ano talaga ang maestro na ito na gustong-gustong hanapin ng federasyon, pero nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang likod, na nangangahulugang mapanganib ang paghuhukay pa sa usaping ito. Naputol ang kanyang pag-iisip dahil sa isang magandang babae na nagkataong si May. Nang putulin niya ang pag-uusap nila at tanungin kung pwede silang mag-usap, tinanong niya kung siya ba ang Garo, ang pinuno ng mga nilalang na hayop, at humigop siya mula sa baso bago tumango. Nagsinungaling si May sa kanya na siya ang katulong ni Master Light, na kabilang sa isang pamilyang may marangal na pinagmulan. Nagulat si Garo nang marinig na miyembro ng Maharlika si Light at nagtataka kung mas kumikita sana siya kung pinanatili niya itong buhay. Patuloy na nagsisinungaling si May sa pagsasabing 3 taon na siyang naghahanap kay Light at lahat ng impormasyon ay nagdala sa kanya sa bansang ito, kung saan huling nakita si Light kasama ang isang bagong grupo. Sumagot si Garo na miyembro siya ng partidong iyon at kasama nga nila si Light, na nagpaluha sa mga mata ni May. Habang nagsisinungaling siyang narinig na namatay si Light sa mga piitan at hindi na muling nakita, tumango si Garo, sinasabing ito ang katotohanan. Si Light ay nakaranas ng kasawian at namatay, ngunit tinanong siya ni May kung maaari siyang dalhin sa lugar na iyon dahil magbibigay ito ng kaunting ginhawa sa kanya na makita ang lugar kung saan huling nabuhay si Light. Magalang na tinanong ni Garo kung ano ang mapapala niya at ikinagulat niya, inilapag ni May ang isang bag na may 3 solidong gintong bar sa loob. Nagulat at hindi makapagsalita ang mga crony sa paligid niya. Ngunit kinontrol ni Garo ang kanyang ekspresyon habang iniisip kung ito ba ay isang uri ng patibong o talagang gusto lang ng batang babae na may kasama na magdadala sa kanya sa mga piitan. Gayunpaman, nagpasya siyang sumama rito, dahil naniniwala siyang kahit ang isang babaeng tao ay hindi man lang makahawak sa kanyang buhok, lalo na ang maging banta sa kanya. Sa wakas ay dinala siya ni Garo sa mga piitan kasama ang lahat ng kanyang mga kasama bilang escort, at pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, tinanong niya si May kung okay lang ba ito. Mukhang pagod na pagod siya, pero nakangiti, sinasabing kaya pa niyang maglakad. Naisip ni Garo kung paano parang kusang dumadating sa kanya ang lahat ng kamanghang-manghang trabahong ito, habang kukunin niya ang lahat ng ginto mula sa kanya at gagahasain siya sa ibabaw ng libingan ni Light. Sa wakas, pumasok sila sa kuwebo kung saan itinapon si Light at iniwang patay, at sinabi ni Garo kay May na dito nagkaroon ng aksidente si Light. Nagsisinungaling siya na isang grupo ng mga halimaw ang nakalamang sa kanila at hindi na nagkaroon ng oras si Light para tumakbo sa ligtas na lugar, kaya siya ay pinutol-putol at pagkatapos ay nahuli sa isang teleport trap, pagkatapos nito ay hindi na siya muling nakita. Napaluhod si May, umiiyak habang iniisip ni Garo kung gaano kaina ang mga taong ito na hindi man lang maramdaman kapag nasa panganib na sila. Nagsimula ng kunin ng kanyang mga crony ang kanilang mga posisyon, hinaranggan ang tanging daan palabas, habang walang habas siyang patuloy na nagsisinungaling tungkol sa kung paano niya sinubukang iligtas siya, ngunit hindi niya nagawa, sa mismong sandaling magsisimula na siyang umatake.
Nagbabago ang boses ni May habang sinasabi niyang tanging ang pinakamasamang nilalang sa mundo lamang ang makalilinlang sa isang taong dalisay ang puso tulad ni Light, makapagdadala sa kanya sa isang maruming piitan, at pagkatapos ay traidorin siya. Tumingon siya sa paligid, alam niyang kung mas maaga lang siya pumasok sa serbisyo ni Light, hindi sana ito sinipa, tinamaan ng pana sa binti, at binugbog hanggang sa malapit ng mamatay. Agad naramdaman ni Garo ang banta at tumalon pabalik. Nagtataka kung paanong nalaman ng babaeng ito ang lahat ng ito. Mukhang naguguluhan ang mga kasama niya dahil hindi nila alam ang tunay na lawak nito, pero alam ni Garo na ang tanging makakaalam ng nangyari ay ang 12 miyembro ng kanyang partido at ang ilan sa mga piling tao ng bansa. Hinihiling niyang malaman kung para kanino siya nagtatrabaho, tinatanong kung siya ba ay isang especially iyan na ipinadala ng isang kaaway na tribo. Tinatapakan niya siya, sinasabing kay Light lang siya nagtatrabaho at ngayon ay haharapin niya ang kanyang galit. Sapat na ang enerhiyang sumasabog mula sa kanya para takutin siya, na isang sorpresa kahit sa sarili niya. Pinapaalalahanan niya ang sarili na siya ay isang hamak na tao lamang na walang silbi kundi ang gamitin at pagkatapos ay itapon, ngunit nagdudulot siya ng panginginig sa buong katawan nito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Natanto niya na hindi ito biro dahil sinasabi ng kanyang mga instinct na mamamatay siya kung lalabanan niya ito. Bago pa man matapos ni May ang mga ito, biglang lumabas ang boses ni Light mula sa madilim na sulok habang sinasabihan si May na kumalma dahil siya na mismo ang baalang makipaglaban kay Garo. Ayaw maniwala ni Garo sa tinig na naririnig niya, pero sa wakas ay nagpakita na si Light, binati si Garo na parang matagal nang hindi nagkikita, at sinabing narito siya para bayaran si Garo sa ginawa nito 3 taon na ang nakalipas. Agad na tila bumalik ang tiwala ni Garo, habang tumatawa, sinasabing hindi niya akalaing makikita pa niya si Light, at tinutukso siya. Sinasabing walang magagawa ang isang antas 15 na maliit na tao laban sa isang antas 150 na raid boss na tulad niya. Tumatawa siya, habang sinasabi sa kanya na wala siyang ideya kung paano siya nakaligtas, pero ngayon kaya na niyang patayin siya gamit ang sarili niyang mga kamay at dalhin ang bangkay niya bilang patunay. Bumantong hininga si Light, nagtanong kung hindi man lang siya interesado kung sino si May at kung gaano siya kalakas. Tinanggap ni Garo na wala siyang ideya kung gaano kalakas ang kanyang maliit na katulong, pero sigurado siyang hindi makakakumpara ang maliliit na tao sa mga katulad nilang nilalang. Ipinagyayabang niya na lahat ng kanyang mga cronies ay nasa itaas ng level 130 at madali lang nilang mapapadaan ang mga ito. Sa gayon, nagbigay siya ng utos na umatake, at 2 sa kanyang mga tauhan ang agad na sumugod patungo kay Light, handang tapusin ang kanyang buhay, ngunit sa isang iglap, lumitaw si May sa harap nila, at ang kanilang mga ulo ay sabay-sabay na bumagsak sa lupa, habang ang kanilang walang buhay na katawan ay bumagsak sa sahig. Binalaan niya na sinumang susubok na magbanta kay Light ay mawawala ng ulo, ngunit sinabi ni Light sa kanya na lumayo at harangan na lang ang lahat ng daanan palabas dahil gusto rin niyang makisali sa kasiyahan. Tila nawawala ng moral ang mga tauhan ni Garo, dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita, ngunit sinubukan ni Garo na palakasin ang kanilang loob, sinasabing murang lansihin lang iyon na ginamit niya at wala ng iba. Tinanong ni Light kung talagang naniniwala pa rin ba siya na mas mababa ang tao sa kanila, at kung minsan ba siyang nag-isip na baka ang lahi ng tao ang pinakamalakas sa lahat ng lahi. Tumatawa si Garo sa sinabi nito, ipinapakita ang kanyang lakas, ngunit sumagot si Light na ang lakas ay numero lamang, at walang kinalaman sa kung gaano kalakas ang isang tao. Sapat na ang narinig ni Garo, at kasama ang lahat ng kanyang mga kasama, sumugod siya para umatake. Ngunit nagulat siya nang makitang nakatayo pa rin si Light na parang tubig bago biglang sumabog sa isang kontra-atake, hinaranggan at tinamaan ang bawat aso, at pinabagsak ang mga ito na hingal na hingal. Lumapit si Light kay Garo, tinanong kung sa tingin pa rin niya ay mas mahina ang mga tao, ngunit hindi matanggap ni Garo ang kahiyang ito kaya pinilit niyang tiisin ang sakit at muling tumalon, sinasabing walang paraan na may sinumang tao ang makakatalo sa kanya. Sa sinabing iyon, binunot niya ang isang mahiwagang kristal mula sa kanyang bulsa, at binasag ito sa sahig, na nagpapatawag sa kanyang pamilyar na lumabas na isang lobong halimaw na nasa antas 500. Tinanong ni Light kung iyon lang ba ang kaya niyang isagot, pero sa palagay ni Garo, masyadong nagulat at natakot si Light para makasagot ng maayos. Sinabi niya kay Light na magsimulang magmakaawa para sa kanyang buhay,
Ngunit nanatili lang si Light doon, sinasabing atakihin siya, at nangangakong hindi gagalaw kahit 1 pulgada mula sa kanyang kinatatayuan. Nagagalit si Garo at inutusan ang kanyang halimaw na magpaputok ng malakas na pagsabog kay Light, na napakakonsentrado na kayang burahin ang buong lungsod, ngunit habang nawawala ang alikabok, napanganga siya. Nakita niya si Light na nakatayo ng tahimik, gaya ng sinabi nito, walang kahit isang gasgas sa katawan. Pinagtatawanan siya ni Light dahil binigyan niya ng napakagandang pangalan ang kanyang atake, gayong ang ginawa lang nito ay magpaalboroto ng alikabok ng walang dahilan. Nawala nang sasabihin si Garo, habang nagsisimulang umihi sa pantalon ang kanyang mga kasama. Sinabi ni Light na aatake na siya ngayon at nagdesisyong maglabas ng baraha na parang nasa Yu-Gi-Oh! Siya. Inilabas niya ang level 9000 Ultra Rare card ng Primal Wolf God, na lumitaw sa likod niya na may kintab at malinaw, na nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga furries. Sa liwanag na iyon, sinabi ni Light sa Diyos ng Lobo na patayin ang pamilyar ni Garo, ngunit sa halip na magpalabas ng napakalakas na pagsabog sa kanila, ang ginawa lang ng Diyos ng Lobo ay huminga ng malumanay. Ang kapangyarihan sa loob ng hiningang iyon ay nagkristal sa lobo ni Garo at winasak ito sa harap mismo niya. Habang nakatayo siyang walang magawa, tuluyang nawala ng kontrol si Garo, hindi makapaniwalang natalo ang kanyang level 500 na lobo monster sa loob lamang ng 1 segundo. Ngunit sinasabi ni Light na kaya rin niyang harapin ang halimaw ng mag-isa, kung gusto niya, at upang patunayan iyon, ipinapakita niya ang kanyang tunay na antas na lumalabas na pinakamataas sa 9,999. Nangangamba at nanginginig si Garo habang sinasabing hindi ito maaaring mangyari dahil ang mga tao ay hanggang level 100 lamang, at kung si Light nga talaga ang parehong tao mula noon, dapat ay medyo tumanda siya sa panahong ito. Ibinunyag ni Light na gumagamit siya ng age ring para pigilan ang kanyang pisikal na paglaki, dahil gusto niyang maalala ang sarili niya at ang araw na pinagtaksilan siya ng pinakamasamang basura sa mundo. Napagtanto ni Garo na wala na siyang pag-asa, at wala siyang kahit anong pagkakataon na talunin ang kakilakilabot na naging si Light. Alam niyang wala na siyang pag-asa, kaya ginawa niya ang gagawin ng sinumang duwag at ibinaba ang kanyang mga armas, humihingi ng paumanhin sa kanya sa ginawa niya, at sinasabing napilitan lang siyang gawin yun dahil sa federasyon. Sinasabi niya na kahit ngayon ay wala siyang intensyon na manakit ng sinuman at sasabihin niya ang totoo, pero ang kanyang mga crony ang nagplano nito ng mag-isa at hinayla siya rito. Hindi makapaniwala ang kanyang mga tauhan na ito pa rin ang taong nagpapakita ng kanyang galing at lakas kaninang umaga lang. Yumuyuko siya at nagmamakaawa para sa kapatawaran, at pumapayag pang ang maging personal na alaga kung gusto ni Light. Gayunpaman, walang pakialam si Light at tinanong lang siya kung ano talaga ang isang maestro at bakit gustong-gusto ng gobyerno na hanapin siya. Tapat na sumagot si Garo na wala siyang ideya kung sino ito, at sinabi lang sa kanila ng gobyerno na malamang ay tao ito. Tinanong ni Light kung bakit nila napagdesisyonang patayin siya nang akalain nilang hindi siya ang maestro. Agad na yumuko si Garo, sinasabing wala talaga siyang kaalam-alam at kakakuha lang nila ng utos na gawin iyon. Inilipat ni Light ang kanyang atensyon sa mga cronies at tinanong kung mayroon silang anumang impormasyon. Upang mailigtas ang kanilang sarili, nagsimulang mag-angkin ang mga tauhan na mayroon silang impormasyong nais ni Light, ngunit ginamit ni May ang kanyang espesyal na mata upang makita ang kanilang mga kasinungalingan at pinutol sila. Nagkalat ang dugo sa lahat ng dako habang sinasabi na sinumang magsinungaling sa harap ni Light ay mamamatay sa kanyang kamay. Pagkatapos ay muli siyang humarap kay Garo, tinanong kung mayroon siyang pagkakataong manalo kung pupunta siya sa ibabaw at makipagdigma. Tapat na sumagot si Garo na napakalakas niya at kayang talunin ang buong bansa ng mag-isa, ngunit kapag nagkaisa ang mga bansa gamit ang lahat ng armas na kanilang kinukolekta, baka mahirapan siya dahil isa lang siyang tao na may kasambahay. Bahagyang ngumingiti, sinasabing may gusto siyang ipakita sa kanya at gumagamit ng mahika sa teleportasyon upang dalhin sila sa sarili niyang silid-luklukan. Labis na nagulat si Garo hanggang sa malapit ng mabaliw sa pagkakita sa hukbo na tinipon ni Light, kung saan ang pinakamababang sundalo ay nasa antas 1500, may 4th na antas 9,999 na katulong, at hindi mabilang na iba na nasa antas 6,000 hanggang 9,000. Hindi makapagsalita si Garo habang tumutulo ang luha mula sa kanyang mukha, habang napagtanto niya na kayang lipulin ni Light ang buong planeta sa isang iglap, na nagiging Diyos siya,
at nagtataka kung ano ang mangyayari kapag nagsimula na ang digmaan. Lumipas ang ilang buwan nang sa wakas ay lumabas si Light mula sa kalaliman ng mga piitan at kasama ang kanyang grupo. Pumunta siya upang bisitahin ang kanyang dating nayon, sa pag-asang maipakita sa kanyang pamilya na siya ay naging isang taong sapat na malakas upang alagaan sila magpakailanman. Ngunit nang makarating na siya sa kanyang nayon, ang kanyang mga mata na puno ng kagalakan at pagkauhaw sa tahanan ay napuno ng pagkabigla at takot nang masaksihan niya ang kalagayan ng pagkawasak na dinaranas ng buong nayon niya. Tumakbo siya patungo sa nayon, hindi makapaniwala sa sariling nakikita at bumagsak sa lupa, ganap na nawala ng pag-asa. Pinakalma siya ni May at ng iba at nangakong maghihiganti sa sinumang gumawa nito sa kanyang nayon. Ang tanging pag-asa o natitirang liwanag na natanggap niya ay dahil sa katotohanang habang hinahanap nila ang nayon, hindi nila nakita ang mga bangkay ng kanyang pamilya kasama ng iba pang mga namatay na taga-nayon. Kaya naman, nanatili pa rin siyang umaasa na baka nakatakas ang kanyang pamilya sa pagdanak ng dugo at baka nagtatago pa rin sa isang lugar sa bansang ito. Lumipas na ang ilang linggo mula nang mangyari ang insidenteng iyon at nagpasya si Light na muling bisitahin ang nawasak na nayon. Gusto niyang suriin ang lahat ng may kalmadong isipan, dahil noong huli ay sobrang nasira siya sa isip na baka may napalampas siyang mahahalagang detalye na maaaring magbigay sa kanya ng ideya kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito, sinamahan siya ng isang nakabaluting kabalyero na nagngangalang Gold at isang mamamatay taong may kulay abong buhok na nagngangalang Nen. Ang tanawin ng nayon ay muling nagpuno sa kanya ng takot, ngunit nanatili siyang kalmado at sa tulong ng kanyang mga kasama, gumawa sila ng ilang libingan para sa mga namatay na taga-nayon. Naglalagay siya ng bulaklak sa mga libingan, habang napagtatanto na tiyak na trabaho ito ng isang grupo ng mga manlalakbay mula sa ibang lahi. Habang malalim siyang nag-iisip, nagsimulang magreklamo si Gold tungkol sa kung paano kailangan nilang magmadali, dahil kung hindi ay kailangan nilang matulog sa labas ngayong gabi. Nagagalit si Nen sa kanya, sinasabing nagluluksa si Light at dapat nilang bigyan siya ng lahat ng oras na kailangan niya. Sinabi ni Gold kay Nen na pupunta siya sa mga taluktok ng mga bundok na natatakpan ng yelo at sa kailaliman ng pinakamalalim na impyerno para sa liwanag, ngunit alam din niya na kailangan nilang makahanap ng ligtas na lugar para magpahinga, na magiging komportable para sa kanya sa kalagayan ng pagdadalamati. Hindi makikipagtalo si Nen dyan, at tila nagpagan ang maliit na pagtatalong ito sa mood ni Light na ngumiti at tumayo. Sinasabing mag-relax lang sila dahil maayos naman siya. Sinasabi niya na malapit na silang makahanap ng matutuluyan, pero kailangan muna nilang mang-alap ng karagdagang impormasyon. Alam na nila na sapat ang kanilang puwersa para harapin ang buong mundo, pero iniisip pa rin ni Light na dapat silang maging maingat at hindi masyadong sabik na makipagdigmaan ng husto. Sumasang-ayon si Gold dyan, sinasabing dapat mong kilalanin ang iyong kaaway kasing ganda ng pagkakakilala mo sa iyong sarili, kung gusto mong manalo sa isang digmaan ng walang gulo. Sumasang-ayon si Light dyan, sinasabing dapat muna nilang alamin ang lakas ng lahat ng iba't ibang bansa, at kasabay niyan, iniisip din niya na maaaring may kinalaman ang pagsalakay sa kanyang nayon sa katotohanang posibleng siya ay isang potensyal na maestro. Ang katotohanang ang lihim na samahan na dating nagbigay ng sentensyang kamatayan sa kanya ay aabot sa puntong papatayin ang lahat sa kanyang nayon ay nagpagalit sa kanya habang nangangako siyang susunugan ang buong mundo upang alisin ang lahat ng kasamaan mula rito. Nagulat si Mem sa aurang nagmumula kay Light, ngunit pinakalma siya ni Gold. Sinasabing kailangan niyang kontrolin ang kanyang galit habang nasa lungsod sila dahil hindi pa nila gustong magkaroon ng malawakang pagpatay. Ito ang nagpabalik kay Light sa katotohanan at pinakalma niya ang sarili bago niya inilabas ang isang pangit at makapal na maliit na maskara habang naghahanda silang pumasok sa lungsod. Nagsimula silang lumipad patungo sa lungsod ng Dagas at habang nasa daan. Tinanong ni Mem si Light tungkol sa kanilang mga plano kapag nasa loob na sila ng lungsod. Sinasabi sa kanila ni Light na kailangan nilang manatiling mababa ang profile sa simula para hindi maghinala ang Concord of 12 sa kanila at kailangan nilang magrehistro sa Adventurers Guild. Kapag nakarehistro na, palalakihin nila ang ranggo ng kanilang partido hanggat maaari. Dahil mas mataas ang ranggo ng kanilang partido, mas maraming impormasyon ang makukuha nila mula sa mga taong nais ng kanilang tulong o mula sa mga taong nais makuha ang kanilang pabor at proteksyon.
Sumagot si Ginto na napakaganda ng plano ngunit tinanong niya kung maglalakad na lang ba sila mula rito dahil kung hindi, agad silang mapapansin. Sumang-ayon si Light at nagpasya silang bumalik sa lupa at magpatuloy sa paglalakad. Habang naglalakad sa kagubatan, narinig nila ang maraming sigaw mula sa unahan at napagtanto na lubos na napalibutan ng maraming duwende ang isang lalaki at ang kanyang anak na babae. Handang magnakaw sa kanila, napansin ng mga duwende ang kumikinang na baluti ni Gold at sinabihan silang lumabas sa bukas. At sa wakas ay binigyan ni Light ng utos ang kanyang mga lingkod na harapin ang maliliit na dwarf na ito. Ginawang madali ni Mem ang pagtalo sa mga dwarf na nagulat, nakatali sa isa't isa sa gitna ng kagubatan. Bilang pasasalamat, inalok sila ng lalaki na ihatid hanggang sa lungsod ng Dagos. Tila talagang humanga ang batang babae sa kanila, dahil hindi pa siya nakarinig ng taong nakatalo sa isang dwarf sa labanan, at sumang-ayon ang lalaki na napakabihirang makahanap ng mga taong kasing lakas nila. Tinanong niya si Light kung sikat silang grupo ng mga manlalakbay, pero sinagot ni Light ng tapat na hindi pa nga sila rehistrado, na talagang ikinagulat ng lalaki. Gayunpaman, sinabi niya kay Light na nasa tamang lugar siya kung gusto niyang magsimula ng bagong partido, dahil ang lungsod ng Dagos ay nakatayo sa hangganan ng kaharian ng mga dwarf, na nakakabit sa parehong kaharian ng mga tao at ng mga elf. Ito ay nagreresulta sa malaking iba't ibang mga piitan at mga manlalakbay sa lugar na ito, na nagreresulta sa maraming alitan, ngunit marami ring kalakalan. Sikat din ito sa mga tao, ngunit dahil madalas na nakakaranas ng diskriminasyon ang mga tao sa maraming lugar, siya mismo ang nagpapatakbo ng isang bahay panuluyan kung saan binibigyan ng pantay na paggalang ang mga taong mula sa iba't ibang lahi. Bumaba si Light at ang kanyang grupo mula sa kariton sa pasukan ng bayan at nagpasalamat sa lalaking nagsabi sa kanila na tawagin siyang koronel at nag-imbita sa kanila sa kanyang bahay pahingahan kung magpapasya silang magpalipas ng gabi. Sa sandaling makapasok sa lungsod, sinimulan nilang tangkilikin ang lahat ng ingay at karangyaan, na may mga tindahan sa bawat sulok na nagbibenta ng mga armas at baluti, habang nagbibigay liwanag ang mga pandayan sa mga kalye, na may mga duwende na gumagawa ng mga espada at kalasag sa loob. Pagkatapos masilayan ang karangyaan ng lungsod, nagtungo sila sa samahan ng mga adventurer kung saan pumasok sila sa isang malaking bulwagan na puno ng mga taong nagkukumpulan sa paligid ng mga quest board, at napansin ni Light na maraming adventurer na tao ang tila narito rin, ngunit tila umiiral pa rin ang rasismo kahit dito dahil nagbibigay daan sila sa mga adventurer ng ibang lahi. Sa ngayon, nagpasya si Light na huwag pansinin iyon at dumiretso sa registration desk, kahit bigyan sila ng ranggong F. Nagagalit si Nem dito, sinasabi sa babae sa desk na kailangan niyang ayusin ang kanyang ugali kung hindi niya gusto na may ibang mag-ayos nito para sa kanya. Sinabi niya sa receptionist na muling suriin ang ranggo dahil hindi kapani-paniwalang malakas si Light at nararapat na nasa ranggong S man lang. Gayunpaman, walang pakialam ang resepsyonista at sinabihan siya na lumayo sa kanyang mabahong katawan at tanggapin ang ranggong ibinigay sa kanila. Bago pa man makapagsalita si Nem, pinigilan siya ni Light at humingi ng paumanhin sa resepsyonista, tinanggap ng buong galang ang ranggo at lumabas. Pagkalabas, nagsimulang humingi ng paumanhin si Nem kay Light dahil nasira niya ang lahat, pero sinabi ni Light sa kanya na kumalma at dinala ang kanyang grupo sa ini Coronel. Masaya ang koronel na makita silang muli at nagtanong kung ano ang maipaglilingkod niya sa kanila. Sinabi ni Light na may kakaibang kahilingan siya at humiling na upahan ang buong itaas na palapag ng bahay pahingahan sa loob ng isang buong buwan, kung saan walang ibang papayag ang pumunta doon maliban sa kanya at sa kanyang grupo, kahit ang mga miyembro ng staff ng bahay pahingahan. Humihingi siya ng paumanhin ng maaga para sa anumang problemang maaaring idulot nito, ngunit sinasabing mahalaga ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bag na puno ng mga gintong barya at ibinigay ito bilang bayad, ngunit tinanggihan ito ni Coronel, sinasabing hindi niya kailanman matatanggap ang pera mula sa isang taong nagligtas ng kanyang buhay. Gayunpaman, iginigiit ito ni Light, at sa huli ay umatras si Coronel at tinanggap ang bayad. Nang makarating sa itaas na palapag, gumamit si Light ng iba't ibang mahiwagang harang upang matiyak na mananatili silang protektado mula sa mga mapanghimasok na mata at tinanggal ang kanyang maskara at balabal. Habang nagre-relax, muling sinabi ni Nem kay Light na sana ay nanatili na lang siya sa likod at hinayaan na lang niya at si Gold ang magtipon ng lahat ng impormasyong gusto niya, dahil kahit malakas talaga si Light, hindi sila kailanman pwedeng maging labis sa pag-iingat.
Ito ang nagpapagalit kay Light, na bumangon mula sa kanyang upuan, nagtatanong kung nais ni Nem na ipagkait sa kanya ang kanyang paghihiganti, upang pigilan siyang dalhin sa hustisya ang mga taong sumire sa kanyang nayon at pamilya. Ang parehong aura ng kamatayan at pagkawasak ay bumalik sa kanya, na nagtakot kay Nem na agad nagsimulang magmakaawa sa lupa, nagmamakaawa para sa kapatawaran, at nagsasabing hindi niya kailanman gustong saktan siya. Sa wakas ay kumalma na si Light at humingi ng paumanhin kay Nem, dahil alam niyang gusto lang ni Nem na maging ligtas siya, at iyon lang. Kinabukasan, naghanda na rin sila sa wakas para pumasok sa mga piitan kaya nagbihis sila para sa araw at pumila sa mahabang linya, na umaabot hanggang sa harapang pintuan ng mga piitan. Habang nakatayo sa mahabang pila, tatlong nakasuot ng hood na figure ang sumingit sa pila sa harap ng isang grupo ng mga batang tagapaglakbay na tao, dahil lamang sa kumpiyansa kung paano sila sumingit sa pila. Alam na ni Light na ibang lahi ang mga adventurer na ito, ngunit habang takot ang lahat ng ibang grupo ng tao, nagsalita si Light at sinabihan ang mga lalaking nakasuot ng hood na bumalik sa pila tulad ng lahat. Isa sa mga lalaking nakasuot ng hood ang bumalik ng galit at nagtataka, nagulat sa katotohanang naglakas loob ang isang tao na magsalita sa harap niya. Sinabi sa kanya ni Light na kung galing siya sa marangal na pamilya, malamang ay hindi niya gustong gumawa ng eksena, pero tila may sariling galit ang lalaking nakasuot ng hood habang naghahanda siyang bunutin ang kanyang sandata. Pero pinigilan siya ng kasama niya sa grupo, at agad silang umalis sa pila, pero habang pabalik, sinabi ng lalaking nakasuot ng hood kay Light na hindi pa tapos ang lahat. Lahat ng tao ay nagpalakpakan para kay Light, sinasabing hindi nila kailanman magkakaroon ng lakas ng loob na magsalita sa ibang lahi. Habang tinatanong ng mga batang manlalakbay sa harap niya kung bakit wala silang dalang supply, ayon sa kanila, napakalaki talaga ng piitan na ito at maaaring ilang araw pa bago malinis ng mga tao. Kaya naman laging nagdadala ng kanilang mga supply ang mga manlalakbay para makapagkampo sila sa gabi. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa mga piitan at natagpuan ang kanilang sarili sa isang ganap na bagong mundo, puno ng sarili nitong mga nilalang at halimaw. Nang masiguro ni Light na walang nakakakita sa kanila, ginamit niya ang kanyang mahikang pampalabo at pagkatapos ay ginamit niya ang mahikang pampalipad upang makalipad sila sa mga piitan nang walang sinumang makapansin sa kanila. Samantala, sa gitna ng gubat, tinanggal ng lalaking nakasuot ng hood ang kanyang balabal. Galit pa rin sa kung paano siya hinamak ng maliit na taong iyon, kinuha niya ang malaking espada mula sa kanyang likod, sumisigaw na ang pangalan niya ay Kado, ang pinakabatang elf na sumali sa hanay ng mga piling puting kabalyero, at may dugo ng master na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sinisira niya ang lahat ng orc sa kanyang galit, sinasaksak ang kanilang mga ulo, habang sinasabihan siya ng madilim na elf na siyo na kumalma. Galit pa rin si Kado dahil hindi niya ma-increase ang kanyang level na tila limitado sa 1500. Sinabi sa kanya na ang karaniwang elf ay karaniwang hanggang level 700 lamang, ngunit hindi nasiyahan si Kado doon, at ipinangako sa sarili na lalampasan niya ang antas na ito anuman ang mangyari. Bumalik sa ikatlong palapag, nalinas na rin ni Light at ng kanyang grupo ang palapag na ito, at nagpasya silang magpahinga na at kunin ang lahat ng magic gems bilang patunay na nalinas na nila ang antas. Nang makuha na nila ang lahat, nagpasya silang bumalik sa ibabaw, pinagmamasdan ang kagandahan ng piitan na ito. Napagtanto nila na kung wala silang kakayahang lumipad, matagal pa sana bago sila makarating mula sa isang palapag patungo sa isa pa, ngunit salamat sa kanilang kasanayan, marami silang palapag na nalilinis sa isang araw. Habang pabalik, napansin nila ang mga batang manlalakbay na nakaharap sa isang grupo ng mga goblin. Nagpasya si Light na panuurin sila habang nagagawa nilang patayin ang lahat sa pamamagitan ng magandang pagtutulungan, ngunit agad na bumaba si Light at pinatay ang isang bush snake na gumagapang papalapit sa mage girl sa likod. Sinabi ni Light sa mga batang manlalakbay na hindi sila dapat masyadong mag-focus sa kalaban sa harap nila at laging maging mapagmatsyag sa kanilang paligid, at nagpasalamat ang mga batang lalaki sa tulong niya nang biglang lumabas ang isang kawon ng mga lobo mula sa kagubatan. Natakot ang mga manlalakbay at gusto nang tumakas, ngunit ikinagulat nila, hindi umatake ang mga lobo, sa halip ay tumakbo lang palayo, ngunit nasagot ang lahat ng kanilang mga tanong. Nang lumabas ang isang malaking mantis mula sa kagubatan, handang wasakin ang anumang nasa harap nito, at si Light lamang ang nakaharang sa pagitan ng halimaw at buhay ng mga batang manlalakbay na ito,
Ang mga batang manlalakbay ay kinabahan at napalunok habang nakatingin sa Mantis na takot, sinusubukang bumuo ng plano kung paano sila makakatakas mula sa lugar na ito ng buhay. Tumingon ang pinuno ng grupo at sinubukang manatiling malakas, ngunit ipinagkanulo siya ng kanyang boses habang nag-aalinlangan niyang sinabi kay Maya, ang batang babaeng may kulay rosas na buhok, na gamitin ang kanyang fireball spell sa Mantis upang subukang ilihis ang atensyon nito. Pagkatapos ay humarap siya kay Light at nagmakaawa na tulungan sila dahil mabubuhay lamang sila laban sa halimaw na ito kung magtutulungan sila. Sinabi niya kay Light na kailangan nilang magtulungan at patumbahin ang halimaw, na dapat ay magbigay sa kanila ng sapat na oras para tumakas mula sa lugar na ito. Tumingin sa kanya si Light na medyo naguguluhan, at tinanong kung ayaw ba nilang manghuli sa hayop. Tumingin ang maliit na batang lalaki kay Light, nagulat, at sumigaw na syempre ay hindi nila gustong manghuli sa hayop, dahil ang hayop ang nanghuhuli sa kanila ngayon. Tinanong ni Light kung okay lang ba kung papatayin niya ang halimaw at kunin ang mga nakuhang kayamanan. Sa tingin ng bata, nawala na sa katinoan si Light, at sinabi niya sa kanya na katawa-tawa ang plano nito, at masyadong malakas ang halimaw. Kailangan nilang tumakas sa lalong madaling panahon, at ipaalam sa guild ang tungkol sa napakalakas na halimaw na ito dahil kailangan nilang isara ang piitan kaagad. Si Light naman ay ngumingiti lang at sinasabihan ang batang huwag mag-alala at umatras na lang. Humarap siya kay Gold at Nem na parehong mukhang sabik na may unat ang kanilang mga kalamnan, at sinabi ni Nem na dapat itong maging magandang pag-init dahil ang Mantis Monster ay dapat na hindi bababa sa antas 500. Malapit na silang magdesisyon kung sino ang mauunang pupunta, pero nagdesisyon si Gold na mandaya at nagmadaling lumapit sa halimaw ng mag-isa. Sinusugod siya ng Mantis gamit ang mga karit nito, ngunit hinaranggan ni Gold ang atake gamit ang kanyang espada bago niya naparahan ang bawat atake na ibinabato sa kanya ng Mantis. Tila ikinagalit ito ng halimaw na binasag ang mga karit sa lupa, habang tumalon pabalik si Gold para sa kaligtasan. Sinasabi niya na ang halimaw ang tumanggap ng pinakamalaking bahagi ng kanyang mga atake, pero wala man lang gasgas sa kanya, na nangangahulugang talagang malakas ang mga karit na iyon. Tinutukso siya ni Nem, sinasabing mahina si Gold at nagpapalusot. Susubukan naman ni Light ang susunod at ilalabas ang Fire Arrow card, na lilikha ng Magic Circle at isang malaking pagsabog ng apoy na tatama sa Mantis. Sa kanilang pagtataka, nagawang ibalik ng halimaw ang atake kay Light at sa kanyang grupo na tumalon pabalik upang iwasan ang pagsabog. Nagulat ang mga batang manlalakbay nang makita ang antas ng mga salamangkang ginagamit sa harap nila dahil hindi pa sila nakakita ng manlalaro na higit sa antas 100 noon. Agad na humarap ang lider na lalaki kay Maya at sinabihan itong magpalabas ng spell ng pagsabog para tulungan sila. Ngunit ang dalagita ay humarap sa lalaki at sinigawan siya na talagang wala silang panalo dito. Sinasabi niya na gumamit lang si Light ng napakataas na antas ng mahika sa pakikipaglaban at iyon pa nga ay walang pagbigkas ng anumang orasayon o anumang pagbulong, na hindi ka panipaniwala dahil hindi pa siya nakakita ng sino mang gumawa ng ganito dati. Sinasabi ng batang hindi niya talaga maintindihan ang bigat ng bagay na iyon, pero ang alam niya lang ay dapat nilang tulungan ang grupo ni Light. Narinig ng ginto ang lahat ng iyon at tumawa, sinabihan ang mga batang manlalakbay na manatili sa likod at tamasahin ang palabas dahil kailangan muna nilang matuto kung hindi ay isusugal nila ang kanilang buhay ng walang dahilan. Nangako siyang tuturuan silang lumaban tulad ng isang kabalyero, kung paano ipagtanggol ang sarili gamit ang kalasag at kasabay nito ay umatake gamit ang espada. Habang nakikipag-usap siya sa mga bata at nakatalikod sa Mantis, sinubukan ng halimaw na samantalahin ang sitwasyon at inatake siya. Nanunood ang mga bata ng may takot at hindi makapagsabi ng kahit isang salita ng babala, ngunit hindi kailangan ni Gold ng tulong dahil ginamit lang niya ang kanyang kalasag upang harangan ang atake ng may ganitong katumpakan na tuluyang nabasag ang karit ng Mantis. Sumisigaw sa sakit ang Mantis at nagsisimulang bumulwak ang dugo mula sa katawan nito. Habang sinasabi ni Gold sa mga bata na ang tamang oras na pagkontra gamit ang kalasag ay kadalasang mas malakas kaysa sa pag-atake gamit ang espada. Sa gayon, agad siyang lumingon at nabigla ang Mantis, tinaga ang isa sa mga binti nito mula sa katawan. Nangilabot ang mga bata sa pagpapakita ng lakas na ito, habang nagpasya si Light na ipakita rin ang kanyang mga kasanayan, at muling ginamit ang kanyang kasanayan sa pagpapalabas ng apoy na palaso, na tinanggalan ng bisa ng Mantis tulad ng dati.
Gayunpaman, ikinagulat ni Light na nakontrol niya ang paglipad ng atake at ginamit ito para biglain ang halimaw sa pamamagitan ng pagtama sa likod nito. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang Fire Blast sa anumang oras, tinatamaan ang Mantis mula sa lahat ng panig ng sabay-sabay, ganap na nilululaan ang pandaman nito at itinutulak pabalik. Nagulat si Maya sa pagpapakitang ito dahil hindi pa siya nakakita ng sinumang nakokontrol ang paglipad ng kanilang mga atake ayon sa kanilang kagustuhan. Nagawang tamaan ni Light ang Mantis ng may perpektong katumpakan gamit ang kanyang mga palaasong apoy at pinasabog ang isa sa mga karit nito. Nang mapagtanto na talo ito sa mga adventurer na ito, nagpa siya ang Mantis na tumakas gamit ang natitirang mga paa nito pabalik sa kaligtasan, at napagtanto ni Light na mas matalino ang halimaw kaysa sa inaakala niya, ngunit wala na itong saysay sa puntong ito dahil wala na itong matatakbuhan. Ibinunyag ni Light ang kanyang firewall card at agad na lumikha ng malaking pader ng nagngangalit na apoy, pinutol ang ruta ng pagtakas, at pinilit ang Mantis na humarap. Muling namangha si Maya nang mapagtanto niyang ginamit lang ni Light ang isang tactical na uri ng mahika ng walang anumang pagbigkas o salamangkang salita, na hindi pa naririnig. Lumapit si Light at ang kanyang grupo sa Mantis, handang tapusin ito, ngunit may huling palusot pa ang halimaw habang inilalabas nito ang kanyang mga pakpak at lumilipad. Napagtanto ni Light na baka makatakas siya, kaya nagpasya siyang hayaan na si Mem ang bahala sa natitira, at agad siyang tumalon sa ere, binunot ang kanyang mga dagger, at tinapos ang halimaw sa pamamagitan ng isang napakalamig na atake, ganap na winasak ang halimaw. Alapag siya sa lupa, nasiyahan sa sarili, ngunit pinabalik siya ni Gold sa katotohanan, sinasabing nasira niya ang lahat ng kapaki-pakinabang na bahagi na sana ay naibenta nila dahil lang gusto niyang magpakita ng cool na atake. Natanto ni Mem ang kanyang nagawa at nagsimulang humingi ng paumanhin kay Light, habang nakatayo lang ang mga batang manlalakbay, labis na nagulat para makapagsalita habang pinoproseso ang kanilang nakita. 3 manlalakbay ang tinalo ang isang level 500 na Mantis Monster, na hindi kapani-paniwala para sa kanila, at nagsimula silang magtaka kung sino talaga ang mga taong ito. Sinabi ni Light kay Mem na huwag mag-alala dahil mas marami pa silang papatayang halimaw sa daan, ngunit isa sa mga manlalakbay ang nakahanap ng mahiwagang hiyas na nasa puso ng isang halimaw at ang pinakamahalagang kagamitan na makukuha. Kaagad sumigla ang pakiramdam ni Mem dahil maaari na silang umakyat sa ranggo gamit ang mahiwagang hiyas. Ang pinuno ng mga batang manlalakbay ay lumapit kay Light at tinanong kung sila ba ay isang napakasikat na grupo ng mga manlalakbay at kung sila ba ay nasa ranggong B, A, o S. Mahinahong sumagot si Light na sila ay isang grupo ng mga bagong manlalakbay na kasalukuyang nasa F rank. Naiwan ang mga batang manlalakbay na natigilan dahil mas mataas pa sila sa F rank. Agad na lumikha si Maya ng bowl ang tubig at inalok ito kay Light at sa kanyang grupo para makapaglinis sila. Nagpasalamat si Light sa kanilang kabutihang loob, ngunit sinabi sa kanya ng mga batang manlalakbay na kung hindi dahil kay Light at sa kanyang grupo, malamang na namatay na sila ngayon sa kamay ng Mantis Monster. Pagkatapos ay inalok ng pinuno ng mga manlalakbay si Light at ang kanyang grupo na magpalipas ng gabi kasama sila sa kanilang kampo. Dahil palubog na ang araw at mapanganib ang paggala sa mga piitan sa gabi kahit para sa pinakamalakas na mga manlalakbay. Bukod pa rito, talagang gustong-gustong makipag-usap ni Maya kay Light tungkol sa lahat ng mahikang nakita niya ngayong araw. Nagpasya si Light na tanggapin ang imbitasyon at sumali sa kanilang camping, kung saan nagsimula silang maghapunan. Nagsimulang magtanong si Maya kay Light ng iba't ibang bagay nang magkomento si Light na tila magaling din siyang salamangkera. Agad na tumanggi si Maya, sinasabing hindi man lang niya kayang mag-cast ng normal na magic para sa klase ng labanan, lalo na ang mag-cast ng isa ng walang anumang incantation. Hindi pa rin naiintindihan ng ibang miyembro ng grupo kung ano ang cool sa ginawang mahika ni Light, na nagpagalit kay Maya na sumigaw sa kanila at ipinaliwanag na may 3 advanced na klase ng mahika. Klase ng labanan, tulad ng mga palaso na may apoy, na nilalayong atakehin ang isang target lamang. Pagkatapos ay mayroong tactical class magic, tulad ng firewall na ginamit ni Light kanina, na nakakaapekto sa malaking lugar ng sabay-sabay. At sa wakas, mayroon ding strategic class magic, na may pandaigdigang epekto at kayang tumawag ng mga meteor, tsunami, at lindol, ngunit nangangailangan ito ng maraming napakataas na klase ng mga mahuhusay na salamangkero upang mapatakbo.
Sinabi niya na karaniwan, ang mahihirap na uri ng mahika ay normal para sa mga lahi tulad ng mga elf, dragon, at mga taong hayop na gamitin, ngunit ang mga tao ay walang sapat na mana upang magamit ang mga ito ng maayos kaya't ang simpleng paggamit ni Light sa mahika ay malaking bagay na mismo. Pero ginagamit niya ang mga advanced na magic spell na ito nang walang anumang incantation, na isang maalamat na tagumpay. Parehong sumasang-ayon sina Gold at Nem kay Maya, sinasabing tila alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Sinasabi ng batang pinuno ng grupo na si Maya ay kapatid niya, at magaling din talaga siya sa mahika. Kaya naman siya natanggap sa Duchy School of Magic. Pamilyar ang pangalang ito kay Light na nagtanong kung iyon ba ang nakabase sa lugar na tinatawag na Principality of Nine, kung saan sinasabing pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng lahi. Tumango ang bata, pero nalungkot ang kanyang mga mata nang ibinunyag niya na namatay ang kanilang mga magulang sa huling epidemya. Kaya naman hindi kailanman nakapunta si Maya doon. Iyan ang dahilan kung bakit niya nilikha ang partidong ito kasama ang kanyang mga kaibigan noong bata pa sila, para makalakam sila ng sapat na pera at maipadala si Maya sa Duchy School of Magic. Ito ay nagpapaalala kay Light sa kanyang sariling nakababatang kapatid na babae, at sinasabi niya sa mga batang manlalakbay na huwag mag-alala dahil sigurado siyang malapit na nilang makamit ang kanilang layunin. Sa gayon, nagpasya silang tapusin ang gabi at kinabukasan ng umaga ay bumalik sila sa labas dala ang mga kargamento ng mga kristal ng hiyas na may mataas na antas ng mahika, na ikinagulat ang resepsyoniste habang nagtataka ang natitirang mga grupo kung sino ang mga taong ito. Masayang tinanggap ng resepsyoniste ang kanilang mga kristal at bumalik na may dalang pera, pagkatapos ay umalis sila sa guild at nagsimulang maglakad sa palengke. Tila kilala sila ng bawat taong nasa palengke dahil tila kumalat na parang apoy ang kwento ng isang partido na may ranggong F na tinalo ang isang Mantis monster na may antas na 500. Masaya si Light sa items yung nakukuha nila, ngunit biglang nilapitan sila ng dalawang lalaki, nagtatanong kung sila ba ang mga nakatalo sa level 500 na halimaw. Agad na binunot ni Mem ang kanyang dagger, tinanong kung ano ang gusto nila. Agad na umatras ang mga lalaki, sinasabing magkaibigan sila at nagpakilala bilang Suvel at Heel. Nagsalita si Heel, sinasabing hindi naman talaga siya naniniwala sa kwento, ngunit nagresulta ito sa paglalagay ni Nem ng kanyang punyal sa leeg niya habang hinihiling nitong malaman kung tinatawag niya bang sinungaling si Light. Sinabi ni Sol sa kanya na kumalma dahil lahat sila ay sumusuporta sa kanya, dahil pinatunayan ni Light na hindi dapat balewalain ang mga tao. Sa sandaling iyon, tinawag sina Sol at Heel ng kanilang grupo kaya nagpaalam sila kay Light at sa kanyang grupo bago umalis. Si Light at ang kanyang grupo ay agad na pumila upang muling pumasok sa mga piitan kung saan nagsimula silang marinig ang iba pang mga lahi na nagtatawanan sa mga pahayag na isang grupo ng tao ang nakatalo sa isang Mantis monster. Kapag nakapasok na sila sa mga piitan, muli silang nagsimulang lumipad sa kalangitan nang mapansin nila si Maya at ang iba na naglalakad sa mga berdeng bukid. Nagpasya si Light na huminto at simulan silang kausapin. Mahiyain na inilabas ni Maya ang gawang bahay na pamahid na natutunan niya mula sa kanyang lola at ibinigay ito kay Light bilang regalo sa pagtulong sa kanila. Masayang tinanggap ito ni Light at napagtanto na kailangan din niyang magbigay ng isang bagay para sa kanya. Tehim niyang kinuha ang isang mahiwagang baraha at ginawang pulse arrows bago ibinigay kay Maya. Malugod niyang tinanggap ang regalo at nangakong pahahalagahan ito magpakailanman. Mamaya ng gabing iyon habang lumilipad sila sa kalangitan, tinanong ni Nem kung bakit binigyan ni Light si Maya ng napakalakas na bagay kapalit ng isang nakakaboring at walang silbing pamahid. Tinawanan ng ginto ang maliit na utak ni Nem, sinasabing ang mahalaga ay ang intensyon. Dagdag pa na binigyan siya ni Light ng mahiwagang pulse arrows na kayang lumikha ng maliliit na himala kung sapat ang kahilingan ng gumagamit. Ang isang bagay na tulad niyan ay maaaring walang silbi para kay Light, pero para kay Maya, ito ang maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa kabilang banda, bumalik si Light at ang kanyang grupo sa guild ng mga adventurer pagkalipas ng ilang araw at hiniling ni Nem sa receptionist na agad na i-promote si Light sa S-rank dahil wala siyang karapatan sa mas mababa pa doon. Kinakabahang sinabi ng receptionist sa kanya na hindi ito posible dahil may sistema sila ng ranggo sa guild. Pinapaalala niya kay Nem na ilang araw lang ang nakalipas, nagbigay sila ng exception para kay Light at direktang itinaas siya sa D-rank pagkatapos niyang patayin ang Side Mantis.
Gayunpaman, natatakot ang resepsyonista sa patuloy na pang-aabuso ni Nem at sinasabing kung makakamit ni Light ang isa pang malaking tagumpay, baka makakuha siya ng isa pang promosyon. Gusto ni Light ang ideya, at nagpasya siyang habulin ang isang sinasabing mangangaso ng mga adventurer na tanging mga tao lamang ang pinupuntirya. Sinabi niya ito kay Gold at Nem sa gabi, at sumang-ayon sila na ang paghuli sa mangangaso ng pakikipagsapalaran ay maaaring magbigay sa kanya ng promosyon. Gayunpaman, wala silang ideya kung saan magsisimula ang kanilang investigasyon, dahil nag-iisip sila ng anumang posibleng ideya. Biglang napansin ni Light na may papalapit sa kanila. Agad niyang isinuot ang kanyang maskara habang naghahanda ang kanyang mga kaibigan para sa aksyon, at pagkatapos ay lumitaw ang isang portal sa harap nila. Sabik silang naghihintay na lumabas ang kaaway mula rito, ngunit nakakagulat na si Maya ang lumabas sa halip. Hinahabol siya ni Light at nakikitang siya ay pagod at wasak, at pagkatapos ay biglang naputol sa dalawa ang pulse ears na ibinigay niya sa kanya noong nakaraan. Pinatulog ni Light si Maya habang patuloy siyang bumubulong na kailangan niyang magmadali at sabihin kay Light ang lahat. Ginagamot muna niya ang mga sugat nito, at pagkatapos ay nagpasya siyang tingnan ang mga alaala nito upang malaman kung paano siya napunta sa ganitong kalagayan. Natuklasan niya na kahapon, may ilang manlalakbay ang nagkwento sa grupo ni Maya tungkol sa mamamatay manlalakbay na nagtatarget lamang ng mga tao. Pinayuhan nila ang mga bata na lumabas agad sa piitan, at sumang-ayon sa kanila ang pinuno ng grupo. Agad na nagtungo ang grupo sa labasan, ngunit kahit gabi na, hindi pa man sila nakakarating sa kalahati ng kanilang pupuntahan. Nakita ng pinuno na pagod na ang lahat, at pinag-isipan niya kung ligtas na magkampo. Nang makita nila ang isa pang grupo na ganap na nakatago ang mga mukha, sinabi ni Maya sa kanyang kapatid na dapat din nilang babalaan ang mga taong ito tungkol sa panganib, at ganoon din ang ginawa niya. Hindi nila alam na sila mismo ang nakikipag-usap sa mga mamamatay tao ng mga adventurer, na biglang nagsimulang mag-usap-usap na sana mas maayos nilang nilinis ang kanilang kalat. Hindi man lang naintindihan ng mga bata kung ano ang ibig sabihin nila nang biglang tumawa ang madilim na elf na si June at tawagin silang bobo. Ito pa rin ang pinuno ng partido tungkol doon, at pagkatapos ay hinugot ni Kato ang kanyang espada, sinasabi sa kanila na sila ang mga mamamatay ng mga adventurer, at ang kanilang partido ang magiging huling target nila para sa araw. Sa wakas ay natanto ng mga bata na nakaharap na sila sa kanilang pinakamasamang bangungot, ngunit kahit sa sandaling iyon, sinabi pa rin ng kapatid ni Maya at ng kanyang mga kaibigan kay Maya na tumakbo sa ligtas habang pinipigilan nila ang mga rasistang mamamatay tao. Sumugod sila kay Kato, na nasaktan sa katotohanang may mga batang tao pang ang nagkaroon ng ideyang labanan siya. Agad niyang sinaksak muna ang kapatid ni Maya, at nang sumugod sa kanya ang dalawang iba pang lalaki, walang awa niya rin silang pinabagsak sa isang saksak lang. Natakot at nasaktan si Maya sa nangyari, pero hindi pa handa ang mga lalaki na sumuko. Bumangon sila ulit at sinabihan siyang tumakbo at tuparin ang kanyang mga pangarap. Muli silang sumugod kay Kato, at agad niya silang pinutol. Tanging sigaw lang ang maisagot ni Maya at sinimulang sermonan ni June si Kato na kailangan niya ang mga tao para sa kanyang mga eksperimento. Sumagot si Kato na ang sinumang insekto na maglakas loob na lumaban sa kanya ay hahabulin, at pagkatapos ay sinabi kay June na may iniwan siyang buhay kahit isa. Nagpasya si June na patawarin siya sa pagkakataong ito dahil bihira lang ang mga human mage. Nagpasya siyang ilayo si Maya, pero gusto muna ni Kato na magsaya kasama niya bago iyon. Sinabi ni June sa kanya na gawin ang gusto niya at umalis, at natakot si Maya. Sinabi ni Kato sa kanya na dapat siyang maging masaya sa halip dahil ang isang alamat sa hinaharap na katulad niya ay handang gamitin ang isang maruming tao na katulad niya. Hindi man lang makapagsalita si Maya, pero biglang tumayo ang kapatid niya at sinabihang tumakas. Namangha si June sa kanyang katatagan, at sinabi niya kay Kato na gusto talaga niyang mapanatili ang batang ito para sa kanyang mga eksperimento. Gayunpaman, alam ng kapatid ni Maya na wala na talagang pag-asa para siyang mabuhay sa mga sugat na natamo niya, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na ilagay sa panganib ang kanyang buhay para iligtas ang kanyang kapatid. Sinabi niya kay Maya na tumakas at mamuhay ng mahaba, at sa sobrang desperasyon, sinunod niya ang utos nito. Sinabi ni June kay Kato na hulihin siya, at nagalit ito dahil ayaw niyang tumanggap ng utos mula kanino man. Napagpasyahan niyang unahin ang batang lalaki,
na biglang nagsimulang ulitin ang sinabi ni Gold kanina. Binulong niya na ang mga labanan ay tungkol sa pagkamalikhain at kasanayan, at may pagkakataon siyang ipakita ang kanyang kasanayan ngayon. Pinanood lang siya ni Kato habang bumubulong-bulong, at hindi man lang niya inisip na karapat-dapat pansinin nang biglang itinapo ng batang lalaki ang kanyang espada sa mukha niya, na ikinagulat niya. Naiwasan ni Kato ang espada sa isang paraan, pero yun lang ang paghahanda para iwagayway ng bata ang kanyang kalasag sa kanya at patumbahin siya sa lupa. Nagalit si Kato nang wasakin ng isang tao ang kanyang pagmamalaki, at agad siyang nagpadala ng isang tinak na gawa sa puting liwanag sa dibdib ng batang lalaki. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kanya para tapusin ang mga bagay-bagay, pero sa swerte, hamarang si June sa pagitan at sinabihang unahin muna ang tumatakas na babae bago pa siya makapagbigay ng babala sa sinuman. Ang galit na si Kato ay nagpa siya na pakinggan ang kanyang mga salita ng katinoan at hinabol si Maya. Mabilis na hinaranggan ang kanyang ruta ng pagtakas gamit ang mga talam ni Light. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang matutong kumilos ng maayos sa harap ng may hawak ng maalamat na espada ng mga elf, at pagkatapos ay lumikha ng maraming talam ni Light, gamit ang mga ito bilang hagdanan upang makababa sa lupa. Nagpasya si Maya na lumaban dahil hindi niya gustong sayangin ang pagkakataong isinakripisyo ng kanyang kapatid at mga kaibigan ang kanilang buhay. Pinaputukan niya ng mga yelong tumutulo si Kato, na madaling nakipaglaban sa mga ito. Gayunpaman, nagalit siya nang subukang tumakas si Maya at sinugatan ang binti nito, siniguradong hindi na ito makakatakas. Sinabi niya sa kanya na ngayon ay magkakaroon siya ng malaking pagkakataon na mapalugdan ang isang bayaning tulad niya sa hinaharap. Tinatukso siya ni Maya, sinasabing isa lang siyang bully na gustong saktan ang mga mas mahina sa kanya, at kung nakakilala man siya ng taong karapat-dapat tawaging bayani, ito ay si Liwanag. Tumpak na tinamaan ng kanyang mga salita si Kato sa pinakamasakit na bahagi dahil tinawag siyang bully ng ibang mga elf sa buong buhay niya. Nawalan siya ng kontrol nang tawagin siyang walang bayag na talunan ni Maya at ipinadala ang kanyang mga liwanag na talam para patayin siya. Napaka-desperadong ninais ni Maya na makatakas at makarating sa liwanag dahil siya lang ang makakatulong sa kanya, at ginawang realidad ng kanyang pulse eres ang kanyang hiling, na nag-teleport sa kanyang silid. Ngayong alam na ni Light ang buong kwento niya, sinabi niya kina Nem at Gold na kailangan na nilang umalis kaagad. Pabalik sa piitan, naabutan ni Kato si Yon na nagpapagaling sa kapatid ni Maya na buhay pa. Sa sandaling makita ni Yon si Kato, tinanong niya ito tungkol kay Maya, at sumagot si Kato na akala niya ay nag-teleport si Maya dito para iligtas ang kanyang kapatid. Nawalan ng kontrol si Yon sa sinabi nito at tinanong si Kato kung paanong natalo ang dating miyembro ng makapangyarihang puting kabalyero sa isang ordinaryong babae. Nagagalit si Kato at sinasabing hindi niya alam na may dalang teleportation item ang babae, at nang marinig ito, agad na nagtae sa pantalon si Yon. Napagtanto niya na kung makakarating si Maya sa guild at sasabihin ang lahat, mabilis itong malalaman ng bansa ng mga elf at magpapadala sila ng mga puting kabalyero para arestuhin sila at bawiin ang maalamat na espada na ninakaw ni Kato. Nawalan ng bait si Kato nang marinig ito dahil alam niya kung gaano kalakas ang mga puting kabalyero, at ang kanilang kapitan ay nasa antas na mahigit 3,000. Nagsimula siyang tumapak sa lupa dahil sa pagkabigo, ngunit sinabi ni Yon sa kanya na hindi pa huli ang lahat dahil kung matatapos niya ang kanyang pananaliksik, malalampasan ni Kato ang kanyang limitasyon sa antas at magiging mas malakas kaysa sa kapitan ng mga puting kabalyero. Umaasa si Kato nang sabihin ni Yon sa kanya na kailangan nilang humanap ng ligtas na lugar para simulan ang kanyang pananaliksik, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Light doon, sinasabi sa kanila na hindi sila pupunta saan man. Nakilala siya ng mga duwende mula kanina at nagtataka kung paano siya nakarating sa likod nila ng palihim, ngunit hindi pa rin sila pinapansin ni Light. Una niyang pinatulog ang dalawang batang lalaki, at pagkatapos ay dinala ni Gold sa kanya ang sugatang pinuno, sinasabing napakahinang pagkakagamot ng mga sugat nito. Nagulat ang mga duwende nang makitang kinuha ang bata mula mismo sa harap nila nang hindi nila napapansin. Mabilis siyang gumaling sa liwanag at pagkatapos ay sinabi na walang isa sa mga batang lalaki ang nararapat sa ganito. Namumuhay sila ng tapat at gusto lang makalakam ng sapat na pera para maipadala si Maya sa Magic Academy. Pero ngayon huli na ang lahat. Sa tingin niya, sana'y naging magkaibigan sila kung naging normal ang lahat,
at galit na galit siya dahil nawala niya yun dahil sa mga elf. Sinasabi niyang parurusahan niya sila dahil dito at sinubukan niyo na kontrolin ang sitwasyon sa pagsasabing hindi sila kriminal. At pinagaling niya ang bata pagkatapos niyang makita itong malubhang na sugatan. Gayunpaman, ipinahayag ni Light na nakipag-ugnayan sa kanya si Maya at alam na niya ang lahat tungkol sa kanila ngayon. Nagpanik ang dalawang duwende sa sinabi nito, pero sinigurado sa kanila ni Light na wala pa siyang sinasabi sa guild. Biglang tumawa si Kado, tumatawa sa pagkarinig nito, at sinabing maswerteng araw niya dahil kailangan na lang niyang tapusin si Light at walang makakaalam kung ano ang nangyari dito. Nagagalit si Light siya pagkarinig nito at ipinapahayag na hindi niya hahayaang makuha sila ng samahan dahil sila ang kanyang biktima. Inilabas niya ang kanyang mamamatay taong hangarin at sinabi sa mga elf na pupunitin niya ang mga ito gamit ang kanyang sariling kamay. Pagkatapos ay sinabi niya kina Nem at Gold na huwag makialam at sinunod nila ang kanyang mga utos. Lumalakad si Light patungo sa mga elf at nagagalit si Kado sa kanyang kumpiyansa. Sinugod niya ito at buong lakas na inikot ang kanyang espada, ngunit madaling hinarang ito ni Light gamit ang kanyang tungkod. Nagulat si Kado dito, ngunit patuloy pa rin siyang umaatake kay Light, na walang kahirap-hirap na hinaharang ang kanyang mga atake. Bagaman hindi makapaniwala si Yun dito, sa tingin ni Gold at Nem ay mahina si Kado na hindi man lang makontrol ang kanyang galit sa laban. Nainas din si Light sa kanyang kaawa-awang galit at pinigilan ang susunod na atake nito, na naging dahilan upang mawalan ito ng balanse. Pagkatapos ay tinamaan niya ito mismo sa dibdib, na nagpalabas ng lahat ng hangin mula sa kanyang baga dahil sa malakas na suntok. Nilalay niya ang elf, sinasabing mas maganda ang inaasahan niya mula rito at lubos na ikinagagalit ni Kado. Bumangon siya at inilabas ang buong lakas ng kanyang maalamat na espada, nagpadala ng mga talam ni Light patungo sa liwanag. Madaling nakaiwas si Light sa unang talam, ngunit isang kristal ng yelo ang lumitaw sa lugar kung saan tumama ito sa lupa. Nagulat si Light dito at natuklasan na ang mga mahiwagang talam na pinaputok ni Kado ay nilagyan ng iba't ibang elemento. Nagsimula siyang tumakbo palayo para iwasan ang mga mahiwagang talam at napagtanto na hindi sapat ang lakas ng mga ito para makasakit sa kanya, kahit nakatayo lang siya. Biglang lumitaw si Kado sa likuran niya habang nasa kalagitnaan ng hangin at sinugod siya ng buong lakas, ngunit walang problema si Light sa pagharang sa kanyang atake. Hindi makapaniwala si Yun ngayon dahil walang tao ang dapat makalaban sa isang elf na kasing lakas ni Kado na nasa antas 1500, pero malinaw na mas malakas si Light sa kanya. Naiinis din si Kado at sinisisi si Light na isang mandirigma at niloloko ang mga tao sa pamamagitan ng pagsusuot ng damit na parang salamangkero. Nagsimula siyang magwala at tinawag siyang mandaraya, pero sumagot si Light na isa talaga siyang salamangkero. Hindi siya pinaniwalaan ni Kado, kaya naman gumawa na lang si Light ng daan-daang espada ng yelo sa kalangitan ng walang anumang pagbigkas. Natatakot si Kado dito at sa kanyang desperasyon. Nagpapadala siya ng mga mahiwagang espada para atakihin si Light, na tumpak na nakalaban sa mga mahiwagang espada gamit ang mga yelo. Hindi makapaniwala si Yun sa kanyang mga mata dahil ginawa niya ang isang bagay na hindi kayang gawin kahit ng pinakamakapangyarihang mga salamangkero ng mga elf. Samantala, patuloy na sinisikap ni Kado na atakehin si Light gamit ang mga mahiwagang espada, ngunit ginagamit niya ang kanyang mga yelo bilang hadlang upang ipagtanggol ang sarili laban sa anumang pag-atake. Nagsimulang sumigaw si Kado na tiyak na may ginagawang pandaraya si Light dahil hindi niya matalo ang banal na espada grandiose na ibinigay sa isang matandang maestro ng kalangitan mismo. Nagulat si Light nang marinig iyon at tinanong si Kado kung paano niya nalaman iyon. Ang mayabang na elf ay tumatawa lang sa kanya at sinasabing alam niya iyon dahil may dugo siyang maestro at tinatawag siyang sub-maestro.